nang bumaksak ako sa pagsusulit para sa student exchange program sa Pilipinas. Gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko, nawala ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay ko para magtagumpay. Ito ang nga salitang binitawan. Habang lumuluha, niya isang hanyong inhinyero na nagtapos bilang isa sa mga nangunguna sa kanyang klase sa Harvard University. Sinabi niya ito sa amin sa Google sa kanyang final interview. Para sa akin, na 20 taon nang nangunguna sa recruitment at naniniwalang ang Silicon Valley ang sentro ng mundo at ang Pilipinas ay isa lamang umuunlad na bansa na kilala sa mga call center, hindi kapani-paniwala ang kanyang sinabi. Ngunit ang libu-libong resume na nakatambak sa aking mesa ay nakpapakita ang isang malupit na katotohanan. MIT, Oxford, Stanford ngayon, ang mga pinakamagagaling na isipan sa buong mundo ay sabik na nag-abang ang flight patungong Ninoy Aquino International Airport. Bakit Manila ang pinipili nila at hindi New York o London? At bakit sila natatakot na kung wala silang karanasan sa pagtatrabaho sa Pilipinas? Maiwan sila sa karera. Bilang pinunong global recruitment sa Google Headquarters, ibubunyak ko ang nakakagulat na katotohanan na napatunayan ing datos na aking nasaksihan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nababali ang mundo sa Pilipinas, ang pagdaksa ang henyo mula Amerika at Europa sa NAIA. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit naging komasatu pangarap na bansa ang nga estudyante sa buong mundo ang Pilipinas. Isang kakaibang pangyayari ang nagaganap ngayon sa Google Headquarters sa Amerika. Dati, ang aming kumpanya ay puno mga pinakamahusay mula sa mga tanyak na universidad tulad ing Harvard, Oxford, Stanford, at MIT. Ngunit sa mga nakalipas na taon, isang bagay ang naging kapansin-napansin sa mga resume ingam nga natatanggap naming aplikante. Graduate NG Engineering sa University of the Philippines Diliman, AI Internship sa Ateneo de Manila University, AI Project sa Bonifacio Global City, Internship sa isang fintech startup sa Makati. Habang lumilipas ang panahon, parami ang aplikanteng may karanasan sa Pilipinas. At halos lahat sila ay may isang sinasabi. Nang hindi ako natanggap sa exchange program sa Pilipinas, akala ko ay pinalampas ko na ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay ko. Naramdaman kong mapag-iwanan ako sa aking karera kung hindi ako makakapunta ron. Bakit Manila? Bakit hindi Amerika, Britanya, o Canada? Ano ang tunay na dahilan kung bakit ang nga kabataan mula sa buong mundo ay dumaraksa sa Pilipinas? Ibubunyak ko ito ngayon. Bago tayo magsimula, kung maari ay paki-subscribe ang channel at i-like ang video na ito para suportahan ang aming paggawa ang makuwento. Nagpapasalamat ako sa lahat ang aming subscribers na sumusubaybay sa amin. Naway maging malusok at masaya kayo palagi. At kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ang komento. Laban, Pilipinas. Ako si Mark Lee, ang Global Head of Recruitment sa Google Headquarters sa Mountain View, California. 45 taong gulang na ako, at 20 taong na sa trabahong ito. Tuwing umaga, daan-daang resume mula sa buong mundo ang bumubungat sa aking mesa. PhD sa Computer Engineering mula sa Harvard, Masters sa AI mula sa MIT, Bachelor's sa Software Engineering mula sa Oxford. Kumikinang ang aking nga mata sa tuwing nakakakita ako nga nitong nga kwalifikasyon. Sa loob ng 20 taon, halos lahat ng personal kong pinili ay nakmula sa mga institusyong ito. Ngunit kamakailan, may isang bagay na kakaiba. University of the Philippines na naman? Bulong ko sa sarili habang humihigop na kape. Masyadong madalas lumitaw ang nga pangalang University of the Philippines, Ateneo de Manila University, at De La Salle University sa mga resume mga aplikante. Nung una, inakala kong nakataon lang. Baka isa o dalawang aplikante. Normal lang. Ngunit lumipas ang isang buwan, 2 buwan, at nakpatuloy ang pattern. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Internship sa isang AI startup sa BGC. Kalahok sa isang mobility project sa Makati CBD. Napasimangot ako habang isinasara ang isang resume. Sa totoo lang, hindi mataas ang tingin ko sa Pilipinas. Kinikilala ko silang isang palakaibigang bansa. Sikat sa kanilang hospitalidad, may pagpapahalaga sa edukasyon, at hindi naman masama ang kanilang teknolohiya. Ngunit hindi ko ito kailanman itinuring na lugar para sa mega pinakamahusay. Ang Silicon Valley iyan ang tamang sagot. Iyan ang katotohanang pinaniwalaan ko mula nung ako'y 20 taong gulang. Ang pinakamasayang sandali ng buhay ko ay nung nagtapos ako sa MIT, kumuhang master sa Stanford,
at natanggap sa Google. Iyon ang formula ng tagumpay. Kaya bakit ang nga kabataan ngayon ay paulit-ulit na isinusulat ang Pilipinas sa kanilang nga resume? Baka uso lang. Naisip ko, baka ang kasikatan ang kulturang Pinoy, tulad ang OPM mga teleserye, ay umabot na rin sa kanilang mga profesional na aspirasyon. Mark, simulan na natin ang team meeting, sabi ni Sarah, isang junior HR manager, habang papalapit sa aking mesa. Siya ay isang matalinong kasamahan na 32 taong gulang. Sige, susunod na ako, sagot ko, habang inayos ang bunton ng nga resuma, habang naglalakad papunta sa conference room. Napaisip ako, masyado na ba akong makitit mag-isip? Hindi, naniniwala ako sa datos, ang 20 taon ang karanasan at estadistika ang batayan ang aking nga desisyon. At kailanman, hindi pa ako binigo ang datos na iyon. Nang buksan ko ang pinto ang conference room, wala akong kamalay-malay na ang pulong na iyon ang yayanik sa lahat nga aking pinaniniwalaan. Binuksan ni Sarah ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa projector. Ngayon, ibabahagi ko ang resulta ang ating data analysis para sa nakalipas na 6 na buwan. 5 kaming recruitment officers na nakaupo sa paligid na mesa. Una, tingnan natin ang hiring status para sa mga bagong inhinyero. Isang bar graph ang lumitaw sa screen. Bilang aplikante, porsyento ang nakapasa sa screening, porsyento ang nakapasa sa interview, ordinaryong estadistika lang, walang pinakaiba sa mga nakaraang taon. Ngunit nang i-click ni Sarah ang mouse, isang bagong slide ang lumitaw. Nang sinuri namin ang resume ang final hires, may nakita kaming isang interesanteng pattern. Isang item na may label na Philippine Experience ang biglang tumas ng husto sa graph. Nanlaki ang nga mata ko. Ano yan? Kakaiba. Pero halos lahat ng final hires natin sa Google kamakailan ay may karanasan sa Pilipinas, sabi ni Sarah. Natahimik ang buong kwarto. Sa 120 na bagong inhinyerong natanggap, 88 sa kanila ay may karanasang may kinalaman sa Pilipinas. Iyan ay 73%. Teka, itinaas ko ang aking kamay. Sigurado ka ba diyan? Na-verify mo na ba? 3 beses ko pong chinek. Mark. Exchange programs, internships, projects, language training iba-iba ang porma, pero isa ang common denominator. Manila, sumingit ang isa pang miyembro ang team. Kumusta ang datos noong nakaraang taon? Nelia 50% noong nakaraang taon, at kak 50% noong taon bago noon. Patuloy itong tumatas, napahalukip-kip ako habang nakatitik sa screen. Mayroong mali. Sa loob 20 taon, ngayon ko lang nakita ang ganitong pattern. Baka naman nakasentro lang yan sa isang partikular na universidad o kurso. Tanong ko, hindi po. Pantay ang distribusyon sa lahat ng larangan computer science, electrical engineering, industrial engineering, at maging sa design. Sagot ni Sarah, habang inililipat sa susunod na slide. At ang mas nakakagulat, ang average performance rating ng empleyadong ito ay 18% na mas mataas kaysa sa mga empleyadong walang karanasan sa Pilipinas. 18%. Napasandal ako pasulong. Kung ganun kalaki ang pagkakaiba sa performance, hindi ito maaring balewalayin. O Mark, mas mataas ang kanilang project completion rate, mas maganda ang peer reviews, at mas mabilis ang promotion. Sa lahat na aspeto, nakalalamang sila. Bumigat ang hangin sa loob ng conference room. Lahat kami ay nakatutok lang sa screen. Naisip ko, mayroon ba akong pinalampas? Impossible. Ang Pilipinas ay isang kapuluan lang sa Asya. Ang kanilang teknolohiya ay sumusunod sa Amerika. At ang kanilang edukasyon ay humahalaw sa kanluran. Hindi ba? Ngunit hindi nagsisinungaling ang datos. Ang mismong datos na pinakatiwalaan ko sa loob ng 20 taon ay ngayon nakaturo sa Pilipinas. Mark, may opinion ka ba? Tanong ni Sarah. Nanahimik ako sandali. Sa totoo lang, litong-lito ako. Tingnan muna natin. Masyadong maaga para gumawa ng konklusyon base sa 6 na buwang datos lamang. Ang sagot ko ay parang isang palusot. Pagkatapos en pulong, bumalik ako sa aking opisina at tulalang naupo. Ang nga resume sa aking mesa ay tila nakbago ang anyo. Exchange student, University of the Philippines. Intern, Big 8 Tech Hub. AI Project, Ateneo de Manila University. Ang ngalinyang ito, na dati binabalewala ko lang, ay ngayon may bigat na. Baka naman, bulong ko, nakamali ako, pero agad akong umiling. Hindi, imposibleng mabura sa isang araw ang 20 taon ang karanasan. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho pauwi, hindi maalis sa isip ko ang pulong. Mayroon nga bang espesyal sa Pilipinas?
O sunod-sunod lang na nakataon ang lahat, sa labas eng bintana, nilakpasan ko ang gagusali ing Silicon Valley. Ito ang sentro eng teknolohiya sa buong mundo. Iyon ang pinaniwalaan ko buong buhay ko. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Dahil malinaw ang datos, at hindi nagsisinungaling ang nga numero, hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok sa opisina. Hindi maalis sa isip ko ang pulong kahapon. Pagdating ko, agad kong binuksan ang computer at sinimulang suriin ang recruitment data mula sa nakalipas na 2 taon. Gusto kong makita mismo ang nga iprinisenta ni Sarah. Binuksan ko ang Excel sheet at nag-applying mga filter. Exchange Program Experience. Overseas Internship. Global Project. Isang click. 2. 3. Nang lumabas ang nga resulta, napasandal ako ng malalim sa aking silya. Sa Excel sheet ni isang Google Hiring Manager. Kumikinang sa pula ang nga pangalan ni mga Universidad sa Pilipinas. University of the Philippines. 28 kaso. Ateneo de Manila University. 19 kaso. De La Salle University. 15 kaso. University of Santo Tomas. 12 kaso. Kabuuan, 74 na kaso. At bilang pa lang iyon inga final hires. Ano to? Napabulong ako habang nakatitig sa monitor. Sa paghambing, ang MIT ay may 32 kaso, Stanford ay 29, at Harvard ay 26. Kung pagsasama-samahin, ang nga universidad sa Pilipinas ay halos kapantay ng buong Ivy League ng Amerika, at ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Nang ay cross-reference ko ito sa performance review scores, ang average score ng empleyadong may karanasan sa Pilipinas ay 4.22 out of 5. Ang patmatua ay nangangahulugang nasa top 15% sila. Samantala, ang magwalang karanasan ay may average na 3.7. Isang 0. 5. Point gap, isang pagkakaibang may statistical significance. Napahawak ako sa aking mukha. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 20 taon ay nagsisimulang gumuho. Sakto namang tumunok ang telepono. Isang video interview mula sa Barcelona, Spain. Hello, this is Mark Lee. Isang binatang lalaki ang lumitaw sa screen. 24 na taong gulang. Si Pablo. Mula sa Polytechnic University of Catalonia, Computer Science. Ang kanyang resume ay perpekto. Matataas na marka, maraming proyekto, malinaw na mga layunin. Mahusay din siyang mag-Ingles. Pablo, I've reviewed your resume. I have a few questions. Sinimulan ko ang interview gayang gati. Nga technical na tanong, nga tanong tungkol sa kanyang nga proyekto. Walang kagatol-gatol na sumagot si Pablo. Magaling. Bilang huling tanong, mayroon ka bang karanasan sa exchange program o sa ibang bansa? Sa tanong kong iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Pablo. Ah, iyon po. Humina ang kanyang boses. 3 beses po akong nag-apply para sa exchange program sa Manila. Pero 3 beses din po akong hindi natanggap. Sa Manila, napasandal ako pasulong. Opo. Sa aming universidad, napakahirap pong mapili para ipadala sa Manila. Ang competition rate ay 15-1. Napangiti si Pablo ng mapait. Mayroon po kaming tawag sa mga estudyanteng bigong makapunta sa Pilipinas, the Manila Rejects. Isa po ako sa kanila. Nagulat ako. The Manila Rejects. Ganun kalala para lang sa isang exchange program. Bakit mo gustong-gusto makapunta sa Manila? Maingat kong tanong. Nanahimik sandali si Pablo bago nagsalita. Sir, sa totoo lang po, sa aming nga aplikante, mas malakas na ngayon ang Philippine experience kaysa sa anumang English Proficiency Certificate. Natigilan ako sa kanyang sinabi. 2 sa mga kaibigan ko ang nag-intern sa Manila noong nakaraang taon sa loob nga 6 na buwan. Ang isa ay nakatanggap nga offer mula sa Tesla, at ang isa naman ay nasa Apple na ngayon. At sigurado kang dahil iyon sa Manila. Opo, sabi po mga kaibigan ko, mas marami silang natutunan sa 6 na buwan sa Manila kaysa sa 2 taong pagtatrabaho sa Barcelona. Seryoso ang nga mata ni Pablo. Nga AI startups, fintech companies, gaming studios, lahat po yan. Nagtipon-tipon na sa BGC at Makati. 6 na buwan ka lang doon. Mas matibay pa raw ang network na mabubuo mo kaysa sa Silicon Valley. Habang nagsusulat ako mga tala. Nagtanong ako, paano naman ang ibang lungsod? London, Berlin, o Singapore? Siyempre po. Magagaling din sila. Pero iba raw po ang bilis. Ang Manila, para bang
Parang andun na ang hinaharap. Parang andun na ang hinaharap. Tumagos sa akin ang salitang iyon. Pagkatapos ang interview, sumandal ako sa aking upuan at tumingala sa kisal. Si Pablo ang ika-12 aplikante sa lupeng isang buwan na bumanggit ang karanasan sa Pilipinas. Siyam sa kanila ang nanghinayang na hindi nakapunta, habang 3 ang nagsabing dahil sa Pilipinas kaya sila umunlad. Ano ba talaga ang meron sa Manila? Bulong ko. Nang tanghalian, nagpunta ako sa kafeterya ang kumpanya. Nakataong nakita ko si Kevin, isang bagong inhinyero. 28 taong gulang, isang matalinong empleyado na pumasok nung nakaraang taon. Kevin, kumusta ka na? Tanong ko habang umuupo. Ayos naman po, Mark, maganda ang team, at interesante ang nga proyekto. Nabanggit sa resume mo na nag-internship ka sa Manila. Anong ginawa mo ron? Biglang nagliwanag ang nga mata ni Kevin. Ah, iyon po ba? Iyon na po ang pinakamagandang anime na buwan ng buhay ko. Anong naging maganda ron? Una, ang bilis po. Kapag may ideya, ipapatupad agad. Kahit makamali, mabilis lang bumangon at sumubok ulit. Itinuloy ni Kevin habang kumakagat ng sandwich. At pangalawa, ang network. 6 na buwan po ako sa Begitse. Ang Globe, Ayala SM lahat po yan, 30 minutong grab ride lang ang layo. Pwedeng mag-meeting sa tanghalian, tapos makita ulit sa gabi. Ganun po ka normal. Kung ikukumpara sa Silicon Valley, tanong ko. Nag-isip sandali si Kevin. Malawak po kasi rito, di ba? Mula San Francisco hanggang San Jose, mahigit 1 oras ang biyahe. Pero sa Manila, siksik po lahat sa isang lugar. Grabe po ang density. Naalala ko ang isang kasabihan. Ang isang linya ang internship experience sa Pilipinas ang naging susi para mabuksan ang pinto ang Silicon Valley. Kaya nakatulong iyon noong nak-apply ka sa Google. Sobra po. Sa interview ko, halos 20 minuto kaming nag-usap tungkol sa Manila. Sobrang interesado po ang nga interviewer. Sabi ni Kevin habang tumatawa. Habang kumakain ang salat, tahimik akong nag-isip. Mayroon nga ba talaga akong pinalampas? Pagbalik ko sa opisina pagkatapos ang tanghalian, may isang email na naghihintay sa akin. Galing sa opisina ng Vice Presidente. Mark, pumunta ka sa opisina ko bukas, 10 AM, maikli at direkta. Pero kinabahan ako. Kinabukasan, kumatok ako sa pintong opisina ng Vice Presidente. Pasok. Pagbukas ko ang pinto, nakatayo ang Vice Presidente at nakatingin sa labas ang bintana. Maupo ka, Mark. Natanggap mo na ba ang report tungkol sa latest hearing trends? Tanong niya paharap sa akin. Opo, sir. Nakita ko na po ang iprinisenta ni Sarah. Anong masasabi mo? Naging tapat ako. Sa totoo lang po. Hindi pa rin ako kumbinsido. Malinaw ang datos. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya ipadadala kita ron, po? Mag-business trip ka sa Pilipinas. Ikaw mismo ang tumingin. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa Pilipinas po? Bakit ako? Hindi ba't ikaw ang pinuno ang ating recruitment? Ang datos ay nakaturo sa Pilipinas. Kailangan mong kumpirmahin iyan mismo. Binuklat ang Vice Presidente ang isang folder sa kanyang mesa. BGC Tech Hub, Makati Startup Hub, at 3 pangunahing universidad. 1 linggo, sapat na siguro yan. Pero, narinig mo na rin siguro ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na kapag hindi sila nakapag-aral sa Pilipinas, dehado sila sa kanilang karera. Sabi ang Vice Presidente habang diretsong nakatingin sa akin. Paano natin ipagpapatuloy ang pagkuha ng pinakamahuhusay na talento kung hindi natin alam ang dahilan nito? Wala akong masabi. Umalis ka sa Lunas. Ako na ang bahala sa tiket mo. Habang papalabas ang kanyang opisina, magulo ang isip ko. Ayokong pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, ayokong aminin na mayroong isang bagay doon na pinalampas ko sa loop ang 20 taon, ngunit hindi ako makatanggi. Utos si John Ng Vice Presidente, at malinaw ang datos. Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking asawa, kailangan kong mag-business trip sa Pilipinas sa susunod na linggo. Sa Pilipinas? Biglaan naman yata. Gaano katagal? 1 linggo. Utos ang kumpanya. Nagulat ang asawa ko. Di ba't lagi mong sinasabi na walang-wala lang ang Pilipinas? Oh, buong buhay ko. Iyon ang tingin ko sa Pilipinas. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Nang gabing iyon, habang nakahiga, hindi malis sa isip ko. Ano ba talaga ang meron sa Manila? Masisira ba ang aking mag-prejudice?
O mapapatunayan kong tama ako na wala lang itong binatbat, hindi ko alam. Ngunit sa loob ng isang linggo, malalaman ko ang sagot na babago sa buong buhay ko. Lumipas ang isang linggo, sumakay ako sa eroplano ng Philippine Airlines mula sa San Francisco International Airport. Habang nakaupo sa business class at ikinakabit ang seatbelt, mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Kailangan ko ba talagang gawin to? Sa totoo lang, ayokong gawin ang biyaheng ito. Ano naman ang makikita ko sa Pilipinas? Hindi ba't sapat na ang datos? Ngunit utos ang Vice Presidente. Nang lumipad ang eroplano, kinuha ko ang aking laptop at muling sinuri ang aking itinerary. Araw 1, tour sa BGC Tech Hub. Araw 2, meeting sa University of the Philippines. Araw 3, pagbisita sa Makati Startup Hub. Ang natitirang 2 araw ay maluwag. Sapat na ang isang linggo. Naisip ko. Ngunit malalaman ko, mula sa sandaling paglapak ko sa Manila, na lubos akong nakakamali. Pagkatapos ng 1-3 oras na biyahe, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba ko pa lang sa eroplano, mayroon ng kakaiba. Ang airport ay napakalinis, hindi lang malinis moderno. Habang naglalakad ako, mga ilaw sa kisame ang gumagabay sa aking daan. Please proceed to immigration, malinaw na anunsyo sa Ingles. Pagdating ko sa immigration, natigilan ako. Sunod-sunod ang nga e-gate. Lahat to, automated. Bulong ko habang lumalapit sa isa. Iniskan ko ang aking passport, tumingin sa facial recognition camera. Welcome to the Philippines. 15 segundo lang. Saya Fio, normal na ang isang oras na pila. Dito, 15 segundo. Ang pakuha ang bagahe at pagdaan sa customs ay wala pang 5 minuto. Mahusay, aminin ko. Sabi ko sa sarili. Lumabas ako sa lobby at naglakad patungo sa information desk para magtanong tungkol sa tax. Excuse me. Ano po ang pinakamagandang paraan para makapunta sa city proper? Isang staff ang sumagot sa perpektong Ingles. I recommend using a ride-hailing app like Grab, sir. Or you can take the P2P bus. It will take you directly to Makati in about 30 minutes, depending on traffic. A regular taxi might take an hour. P2P bus? Yes, sir. The station is just right there. They depart every few minutes. Tumango ako at nagtungo sa sakayan. Habang bumababa sa eskalator, ang lahat ay organisado. Pagdating sa platform, muli akong nagulat. May nga screen na nakpapakita ang eksaktong oras ng pagdating ng bus. Route 2, Makati CBD, arriving in 2 minutes and 30 seconds. Ang anunsyo ay nasa Filipino at Ingles. Eksaktong 2 minuto at 30 segundo, dumating ang bus. Pagsakay ko, malinis ang upuan at mabilis na lumipas ang tanawin sa labas. Mas mabilis pa to kaysa biyahe mula SFO papuntang downtown. Inamin ko sa sarili. Pagdating sa Makati, lumipat ako sa isang e-jeepney para makarating sa aking hotel sa BGC. Pagbaba ko sa istasyon, perpekto ang koneksyon mga daanan. Malinaw ang signage. Imposibleng maligaw dito. Bumili ako ng beep card sa isang convenience store. Sir, this one card works for the MRT, LRT, P2P buses, and even some jeepneys, paliwanag ng tindera. Nag-alinlangan man, binili ko ito. Sa Silicon Valley, kailangan mo iba't ibang app para sa bawat uri ng transportasyon. Dito, isang cart lang. Sumakay ako, kahit hapon ang weekday, malinis ang sasakyan. Karamihan sa mga tao ay nakatingin sa kanilang nga smartphone o nagbabasa. Ang nakakagulat, halos lahat ay naka-earphones. Isang kulturang may respeto sa kapwa. Tahimik kong obserbasyon. Next stop, Bonifacio High Street. Kasabay ng anunsyo. Lumabas sa screen ang impormasyon ng istasyon kung anong exit ang dapat labasan, saan ang nga transfer, at maging ang lokasyon ng nga banyo. Pagbaba ko at pag-akyat sa ground level. Ang tanawin sa aking harapan ay higit pa sa aking inaasahan. Nga nagtataas ang gusali. Ngunit iba ang pakiramdam kumpara sa San Francisco. Mas organisado, mas moderno. Puno ang lungsod ding ma-digital screen at mayos na mga pedestrian lane. Bawat bus stop ay may electronic display na nagpapakita in real-time na orasing pagdating mga bus. BGC bus, West Route, arriving in 2 minutes. Taguig City bus, arriving in 5 minutes. Ito ba talaga ang Asya? Nagulat ako. Lubos na naiba ito sa Pilipinas na nasa isip ko. Habang naglalakad papunta sa hotel, nadaanan ko ang isang coffee shop. May QR code na nakadikit sa pinto. Scan the QR to view the menu and order. Dahil sa kuryosidad,
Sinubukan ko. Lumabas ang menu sa Ingles, Filipino, at Mandarin. Ang pag-order ay direkta na sa mas high-tech pa to kaysa sa Amerika, inamin ko. Nag-check-in ako sa hotel. Binigkas ang receptionist ang aking pangalan ng tama. Welcome, Mr. Markley. Sa Amerika, bihira ang nakakabigkas ng tamang apelyido ko. If you need anything, sir, please let us know. Our English-speaking staff are available 24/7. Salamat. Habang paakyat sa elevator, napaisip ako. Sa loob lamang ilang oras, ang nakita ko ay umanik na sa aking prejudice, mahusay na sistema ng transportasyon, perpektong digital infrastructure, magiliw na serbisyo. Ito ba talaga ang maliit na bansang iyon? Pagpasok ko sa kwarto, inayos ko ang aking gamit at tumingin sa bintana. Dumidilim na, at ang lungsod ay napuno ng makukulay na ilaw ng neon. Sa dikalayuan, natanaw ko ang skyline ng Makati. Bukas, pupunta ako sa BGC. Muli kong sinuri ang aking schedule. BGC, ang tinaguriang Silicon Valley ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ako umaasa. Baka imitasyon lang ng Silicon Valley. Ngunit kung paanong nasira ang inasahan ko sa unang araw, may kutop akong ganun din ang mangyayari bukas. Nang gabing iyon, habang nakahiga, tumingala ako sa kisame. Ang nakita ko mula Naya hanggang BGC ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Automated systems. Tumpak na oras ang bus, isang integrated transport card, real-time na impormasyon, at lahat ang ito ay normal na bahaging araw-araw na buhay. Naalala ko ang sinabi ni Sarah sa pulong. Ayon sa isang global university ranking agency, ang Hashon City para sa mga international students ay hindi na London, kundi Manila. Nung una, hindi ako naniwala. Ngunit ngayon, nagsisimula ko ng maintindihan. Sa labas ang bintana, kumikinang ang ilaw ang gabi sa Manila. Bawat ilaw ay kumakatawan sa buhay at pangarap ng isang tao. At kasama rin ang exchange students mula sa buong mundo, mula sa France, Germany, Canada, Brazil. Bakit nila pinili ang Manila? Bukas, baka mas malinaw na sa akin ang lahat. Pumikit ako, ngunit hindi ako makatulog. Masyadong magulo ang isip ko. Ang paniniwalang binuo ko sa loob ng 20 taon ay unti-unti nang nagigiba. Kinabukasan, maaga akong gumising. Pagbaba ko sa breakfast buffet na hotel, napansin kong maraming dayuhan. Nga taga-kanluran, Middle East, Timog Silangang Asya. Iba't iba. Sa isang mesa, naririnig ko silang nag-usap sa Pranses. Sa kabila, Espanyol. Isang tunay na international city, naisip ko. Ang schedule ko para sa araw na iyon ay pagbisita sa BGC Tech Hub. Isang local guide ang sasalubong sa akin sa lobby ng 9 AM. Eksaktong alas 9, pagbaba ko, isang dalaga ang nahihintay. Mr. Markley. Ako po si Isabel Reyes. Ako po ang magiging tour guide ninyo sa BGC ngayon. Nice to meet you. Habang nagkakamay kami, pinagmasdan ko siya. Mukhang nasa early 30s, matalino. Mga 20 minuto po ang biyahe. Habang nasa daan, ipapaliwanag ko po ang tungkol sa BGC. Sumakay kami sa isang sasakyang nahihintay. Pag-andar. Kinuha ni Isabel ang kanyang tablet. Ang BGC po, o Bonifacio Global City, ay matagal nang itinuturing na sentro ng IT sa Pilipinas. Ngayon, nandito po ang mga pinakamalalaking tech companies tulad ng Google Philippines, Globe Telecom, at marami pang iba. Ipinakita niya ang isang aerial view mag-BGC. Nga modernong gusali na siksikan, marami rin bang startups? Tanong ko. Mahigit 2 tigo po. At samga iyon, pinakamalakas ang gana sa larangan AI, fintech, at entertainment. 2,000. Nagulat ako. Hindi man kasing dami ang Silicon Valley, pero para sa isang bansang inakala kong maliit, napakalaking numero iyon. Sa labas ang bintana, nakita ko ang maayos na skyway, malinis na kalsada, disiplinadong nga sasakyan. Iyon po ang nakikita ninyo ay ang Uptown Bonifacio, turo ni Isabel. Pagpasok ang sasakyan sa BGC, natigilan ako. Lubos na naiba sa aking inaasahan. Hindi ito nga pare-parehong gusaling salamin. Bawat gusali ay may sariling pakakakilanlan, sumasalamin sa kumpanyang naroron. Mas moderno pa kaysa sa Silicon Valley. Inamin ko sa sarili. Ang una naming binisita ay ang AI Research Lab ng isang malaking telecommunications company. Pagpasok namin sa lobby, isang malaking media wall ang sumalubong sa amin.
Mga digital art na ginagawaing AI sa real-time ang bumabalot sa pada. Welcome Mr. Lee. Isang binatang researcher ang nakipagkamay. Ako po si Dr. Santos. Kinuha ko po ang aking PhD sa MIT, at bumalik po ako sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Taga MIT ka. Bakit ka bumalik? Diretsahan kong tanong. Mas masaya po kasi rito. Sa Silicon Valley, masyadong matindi ang kompetisyon at individualistic ang kultura. Dito po, mas malakas ang diwa ang kolaborasyon. Giniya kami ni Dr. Santos sa laboratorio. Sa pader ng hallway, nakasabit ang patent certificates. Noong nakaraang taon lang po, nakakuha kami ng 120 patents na may kinalaman sa AI. IPA Opo. At 60% po niyan ay global patents. Pumasok kami sa isang demo room. Sa harap ang isang malaking screen, may ilang researchers na nag-usap. Ngayon po, ipapakita namin ang aming pinakabagong automated translation technology. Nag-type si Dr. Santos sa computer. Isang pangungusap sa Taglish ang lumitaw. Boss, tara, kape tayo mamaya. Ay sinalin ito NGAI. Boss, are you up for a coffee break later? Are you game? Hindi ito literal. Naunawaan nito ang kultural na konteksto ang kape tayo bilang isang social invitation at ang bilang game. Hindi po ito simpleng translation. Naunawan po nito ang cultural context, paliwanag ni Dr. Santos. Anong pinagkaiba nito sa Google Translate? Tanong ko. Ang Google po ay text-based. Kami po, situation-based. Isinasalanga lang po namin kung sino, kailan, saan, at para kanino sinasabi ang isang bagay. Ang susunod na demo ay mas nakakagulat. Real-time simultaneous interpretation. Nagsalita si Dr. Santos sa Filipino. Ang pagunlading teknolohiya ng artificial intelligence ay lubos na babago sa ating pamumuhay. Halos kasabay nun, narinig ko sa aking earphone ang salin sa Ingles. Halos walang delay. Paano naging posible yan? Namangha ako. Dahil po napakarami naming data sa Filipino at mga lokal na wika. Gumagawa po kami nga ay na may puso isang ay na marunong magbasa ang konteksto, tulad ng pakikipagkapwa-tao. May pagmamaliking sabi ni Dr. Santos. At hindi po namin ginagaya ang Silicon Valley. May sarili po kaming landas na tinatahak. Tumago sa akin ang nga salitang iyon. Hindi ginagaya. Buong akala ko. Sinusubukan lang nilang habulin ang Amerika. Ngunit sila pala ay gumagawa ng sarili nilang daan. Umalis kami sa research center at naktungo sa isa pang IT company. 5 minutong biyahe lang ang layo. Dito po, hindi lang AI. Ginagawa rin nila ang mobility at fintech, paliwanag ni Isabel. Ang researcher na nakausap namin dun ay wala pang 30 taong gulang. Nagsasaliksik po ako sa multimodal AI. Pinoproseso nito ang text, imahe, at tunok ng sabay-sabay. Ang demo ay kahanga-hanga. Nang patugtugin niya ang isang katutubong musikang Pilipino, gumuhit ang AI ang isang larawan na may istilong amor solo. Kasabay nito, bumikas pa ito ng isang tula. Ang kulturang Pilipino ang aming simula, pero ang edukasyon at teknolohiya ang Pilipinas ang nakbabago ang aming buhay, sabi ang researcher. Gumagawa kami ang AI na may malalim na pangunawa sa kulturang Asyano. Iyan ang aming competitive advantage sa global market. Tanghalian na. Dinala ako ni Isabel sa isang kainan. Dito po madalas kumain ang nga startup founders sa BGC. Puno nga kabataan ang lugar. Karamihan ay nasa late 20 hanggang early 30. Habang nak-order, narinig ko ang usapan sa kabilang mesa. Pranses na may halong Ingles. Nga empleyado rin ba yan ing startup? Tanong ko. Opo. Malamang ga foreign developers. Marami po niyan sa BGC. Bakit pa sila pumunta rito sa Pilipinas? Ang bilis po kasi. Ang 6 na buwan dito ay katumbas na raw ang 2 taong karanasan sa Silicon Valley. Pagkatapos kumain, sinimulan namin ang aming panghapong itineraryo. Binisita namin ang isang AI startup. Ang founder ay isang 31 taong gulang na babae. Nagtapos po ako sa MIT at nagtrabaho sa Silicon Valley ng 3 taon. Pero 2 taon na po akong bumalik sa Pilipinas. Bakit po? Diretsahan kong tanong. Dahil mas mabilis po dito. Kapag may ideya ka, sa loob ng 1 linggo, makakakuha ka ng funding. Sa loob ng 1 buwan, may produkto ka na. Sabi niya habang nakangiti. Sa Amerika, imposible ang ganyang bilis.
Iglinihat niya ang tingin sa kanyang opisina. Sa 15 empleyado, kalahati ay dayuhan. Germany, India, Brazil, Canada. Lahat po sila, dating exchange student sa Manila. Ang isang linyang internship experience sa Pilipinas ang naging susi para mabuksan ang pinto ng Silicon Valley. Wala akong masabi. Pumunta kami sa conference room para sa mas detalyadong usapan. Nakatanggap po kami ng seed funding nung nakaraang taon. 3 buwan lang po ang proseso. 3 buwan? Opo. Mabilis po magdesisyon ang nga investor dito. Minsan, isang meeting lang, may desisyon na. Ipinakita niya ang isang check. 3 po sa mga staff namin ay galing MIT. Lahat sila, may exchange program experience sa Pilipinas. Sabi nila, ang 6 na buwan sa Manila ang lubos na nagpabago sa kanilang pananaw. Bilang huli, binisita namin ang AI Center ng isang malaking electronics company. Ang senior researcher doon ay halos kasing edad ko. Nagsasaliksik po kami sa on-device AI. Ito po yung AI na direktang gumagana sa smartphone nang hindi kailangan ng cloud. Ang demo ay nakakagulat. Kahit walang internet connection, nagagawa nito ang real-time translation at image analysis. Paano naging possible yan? Dahil po malakas ang Pilipinas sa hardware at software integration. Ang kakayahang i-optimize ang pareho ng sabay ay isang advantage na kami lang ang mayroon. Noon ko lang napagtanto. Hindi hinahabol ang kumpanyang Pilipino ang Amerika. Ginagamit nila ang kanilang nga kalakasan para gumawa ang sarili nilang landas. Dapit hapon, dinala ako ni Isabel sa isang viewing deck sa BGC. Mula sa itaas, kahanga-hanga ang tanawin. Libu-libong ilaw ang kumikinang. Bawat ilaw na yan ay pangarap ni isang tao, sabi ni Isabel. At karamihan sa mga pangarap na yan ay pag-ariing nga kabataang galing sa ibang bansa. Wala akong masabi. Ang nga nakita ko sa buong araw ay gumugulo sa aking isipan. Sariling teknolohiya. Mabilis na pagpapatupad. Pandaigdigang talento. Ito ba talaga ang Pilipinas na binalewala ko? Sa sasakyan pabalik sa hotel, tahimik akong nag-isip. Sa isang araw pa lang, kalahati ng aking prejudice ay gumuho na. Ang natitirang kalahati ay tila guguho bukas sa University of the Philippines. Kinabukasan, nagtungo ako sa University of the Philippines Diliman. Si Isabel ulit ang aking guide. Ngayon po, makikipagkita tayo sa isang profesor na namamahala sa International Affairs. Pagkatapos magkakaroon tayo in campus tour. Ang sasakyan ay tumakbo patungong Quezon City. Kakaiba ang pakiramdam ng isang universidad sa gitna ng siyudad. Ang nga universidad sa Silicon Valley ay karaniwang nasa labas ang lungsod. Ang UPO ay isa sa mga pinaka-internationalized na universidad sa Pilipinas, paliwanag ni Isabel. Pagpasok namin sa campus, bumungat ang nga lumang gusali, ngunit may moderno ring istruktura sa paligid. Isang pagsasanip ng tradisyon at modernidad. Pumasok kami sa isang gusali ng International Relations. Sa lobby, nakahanay ang nga watawat ng iba't ibang bansa. Amerika, France, Germany, Spain, Brazil. Welcome, Mr. Lee. Isang nasa katanghaliang gulang na profesor ang nakipakamay. Ako po si Professor De La Cruz, in charge sa International Cooperation. Ikinagagalak ko kayong makilala. Pumunta kami sa isang conference room. Binuksan ni Professor De La Cruz ang kanyang laptop. Magsimula po tayo sa estadistika. Isang graph ang lumitaw. Ang status ng aplikante para sa exchange program. Para po sa darating na semestre, mayroon po kaming 2,847 na aplikante para sa exchange program. Ang dami, opo. Ngunit ang aming slots ay 180 lamang. Kinuha ko ang aking calculator. Ang acceptance rate ay mas mababa sa 15-1. Eksakto po, 15.8-1. Nung nakaraang taon, 12-1 lang po. Patuloy na tumataas. Inilipat ni Professor De La Cruz ang slide. Ayon sa isang global university ranking agency, ang Hasones City para sa mga international students ay hindi na London, kundi Manila. Lumabas sa screen ang isang ranking. 1 ang Manila, 2,2 ang London, 3 ang Seoul. Totoo po ba yan? Hindi ako makapaniwala. Opo, inilabas po iyan noong nakaraang taon. Sa kalidad na edukasyon, kaligtasan, cost of living, at job opportunities, nanguna po ang Manila. Itinuro ni Professor De La Cruz ang labas ang bintana.
Ang nga estudyanteng nakikita ninyo, kalahati po niyan ay dayuhan. Totunga, habang naglalakat sa campus, iba't ibang lahi ang nakikita ko. Saan pong bansa galing ang pinakamarami? Nangungguna po ang France, sunod ang Germany, Spain, at Canada. Bakit po nila pinipili ang Pilipinas? Ito ang tanong na gusto kong malaman. Nag-isip sandali si Professor de la Cruz. 3 dahilan po. Una, mataas ang kalidad ng edukasyon. Ang aming universidad ay nasa mataas na ranggo sa buong mundo. Pangalawa, ligtas po. Ang Manila ay isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa mundo. Naramdaman ko po iyan kahapon. Kahit gabing-gabi na, hindi nakakatakot maglakad. At pangatlo, at pinakamahalaga, ay ang pagkakataon. Pagkakataon, opo. Sa 6 na buwang pag-aral sa Manila, mabubuksan ang pinto para sa internship sa mga startup sa BGC, proyekto sa malalaking kumpanya, at pagsali sa mga AI research labs. Nakuwento si Professor de la Cruz. Nung nakaraang taon, may isang estudyante mula sa France, business major. Nag-intern po siya sa isang malaking IT company dito. Pagkatapos ang 6 na buwan, pagbalik niya sa France, nakatanggap siyang offer mula sa Louis Vuitton. Dahil daw po iyon sa kanyang karanasan sa Pilipinas. Tumango ako. Ang sabi-sabing dehado sa karera ang nga taga-Amerika at Canada kung hindi sila makakapag-aral sa Pilipinas, hindi pala ito exaggeration. Hindi po talaga. Ito po ang aming graduate result study. Ipinakita niya ang isa pang slide. 85% kramga exchange students ay nakakahanap ng trabaho sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng graduation. Backfanzabasu. Opo, ang nga regular na estudyante, 68% lang. Malinaw po ang pagkakaiba. Pagkatapos en pulong, nagsimula na ang aming campus tour. Una kaming nagpunta sa main library. Pagpasok ko, nagulat ako. Puno nga estudyante ang bawat mesa. Bukas po ito 24/7, sabi ni Isabelle. Sa isang mesa, makakasamang nag-aral ang Pilipino at dayuhang estudyante. Nag-usap sila sa Taglish. Anong ginagawa nila? Malamang po, team project. Dito po kasi, pinagsasama namin sa isang team ang lokal at dayuhang estudyante. Sunod, nagpunta kami sa College of Engineering. Binisita namin ang isang AI lab. Doon, nakausap namin ang isang dayuhang estudyante, isang dalaga na blonde. Hello, I'm Anna, from Germany. Anong research mo? Natural language processing, particular sa Filipino AI. Bakit Filipino? Ang nga wikang Pilipino po. Tulad ng Tagalog, ay napakagandang pag-aralan para sa AI. Komplikado, pero napakayaman sa konteksto. Ipinakita ni Ana ang screen ng kanyang computer. Ang model na dinevelop ko ay 98% accurate sa pag-unawa ang Filipino. Sa English, 92% lang. Ganun kalaki ang pagkakaiba. Opo. Mahirap ang Filipino dahil sa mga nuances nito. Pero kapag natutunan na nga napakalohikal pala nito. Tanghalian na. Nagpunta kami sa student cafeteria. Nagulat ako, ang menu ay nasa 6 na wika. Filipino, English, Chinese, Korean, French, at Spanish. Para po sa mga dayuhang estudyante, sabi ko, siyempre po, 20% kam aming populasyon ay dayuhan. Maingay ang cafeteria. Iba't ibang wika ang maririnig. Sa isang mesa, 4 na estudyante ang kumakain, isang Pilipino, isang Pranses, isang Amerikano, at isang Koreano. Natural silang nagtatawanan. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip ko, ito ang tunay na global education. Hapon, binisita namin ang dormitoryo. Sa lobby ang International Dormitory, nakausap namin ang isang lalaking estudyante mula sa Canada. Galing po akong University of Toronto. Isang semestre po ako rito para sa engineering. Kumusta ang Manila? Higit pa po sa inaasahan ko. Noong una, dahil lang po sa hilig ko sa kulturang Pinoy kaya ako nagka-interes. Pero pagdating ko rito, higit pa pala ron. Anong pinakagusto mo? Ang convenience po. Lahat mabilis. Mabilis ang delivery. Mabilis ang internet. Mabilis magdesisyon ng mga tao. Sabi niya habang tumatawa. At maraming oportunidad. Noong nakaraang buwan, nakatanggap po ako ng internship offer sa isang startup sa BGC. Ano ang plano mo pagbalik sa Toronto? Hindi ko pa po alam. Sa totoo lang,
Gusto ko pa pong manatili sa Pilipinas. Dapit hapon, nagpunta kami sa Sunken Garden ing campus. Nagtipon-tipon ang nga estudyante. May isang grupo na nakgigitara, may iba na sumasayaw. Tingnan ninyo po run, turo ni Isabel. 5 estudyante ang nakaupo ng pabilog, nag-usap. Malamang po, language exchange group iyan. Maga-dayuhang gustong matuto ing Filipino at maga-Pilipinong gustong mag-practice ing Ingles. Lumapit ako sa kanila. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Sumagot ang isang estudyante. Language exchange po. Galing po akong Spain at nag-aral ing Filipino. Masaya ba? Opo. Ang galing po magturo ing mga kaibigan kong Pilipino. Ngayon, nakakabasa na ako ing counting Tagalog. Napaisip ako, ganoon ba kadali? Suminggit ang isang Pilipinong estudyante. Napakasipag po kasi niya. Sa isang linggo, kabisado na niya ang basic conversational phrases. Namangga ako. Ganon sila ka-passionate. Dumilim na. Nagsimulang umilaw ang nga ilaw sa campus. Naupo ako sa isang bench at pinakmasdan ang paligid. Mga estudyanteng nagtatawanan habang dumadaan. May Pilipino, may madayuhan, ngunit hindi na mahalaga ang pagkakaiba. Lahat sila ay estudyante lang. Ngayon, naramdaman ko na ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon. Ang mapaang nga kabataan sa buong mundo ay lumilipat na mula sa Amerika at Britanya patungong Manila. Lumapit si Isabel. Kumusta po ang tour natin ngayong? Nakakagulat. Lubos na naiba sa aking inasahan. Bukas po, pupunta tayo sa Makati Startup Hub at sa Ayala. Mas magugulat po kayo. Napangiti ako. Sapat na ang gulat ko ngayon. Ngunit tama si Isabel. Isang mas malaking sorpresa pa ang nahihintay sa akin kinabukasan. Sa ikatlong araw, nagtungo ako sa Makati. Oras na para bisitahin ang Startup Hub. Si Isabel pa rin ang aking guide. Ngayon po, mas dinamikong bahagi ng Metro Manila ang makikita ninyo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali malapit sa Ayala. Ito po ang Google for Startups Campus, Manila. Google Campus? Nagulat ako. Opo. Isang espasyo na ginawa ang Google para suportahan ang nga startup. Kakaunti lang po nito sa buong mundo. Pagpasok namin, puno nga kabataan. Karamihan ay nasa late 20 hanggang early 30. Nakabukas ang kanilang nga laptop. Nagdidiskusyon sa harap ng nga whiteboard. Dandang tao po ang nagtatrabaho rito araw-araw. Libre ba? Opo. Paraan po itong Google para palaguin ang startup ecosystem. Sa isang sulok, may nagaganap na pitching session. Isang dalaga ang nagpe-present. Ang aming AI ay nagpapataas ang accuracy ng medical diagnosis 30%. Sunod-sunod ang tanong nga audience, gaano karami ang inyong data? Anong advantage ninyo sa mga kakumpetensya? Walang kagatol-gatol na sumagot ang dalaga. Humanga ako. Sa ganoong edad, ganoon katindi ang kumpiyansa. Sunod kaming nagpunta sa Ayala. Ang Ayala po ay sentro ng business at lifestyle. Ngunit sa mga nakalipas na taon, nagbago na ito. Pagbaba namin, bumungat ang nga modernong gusali na naging nga cafe at opisina. Dito po nagsisimula ang matrend sa Manila, paliwanag ni Isabel. Ang una naming binisita ay isang mobility startup. Isang lumang gusali na ginawang opisina. Hello, ako po si Miguel, ang CEO. Isang lalaki na mukhang 32 anyos ang nakipagkamay. Kami po ang nagpapatakbo ng e-scooter sharing service. Sa kasalukuyan, may 50,000 units kami sa buong Metro Manila. Uwan? Opo. At may 200,000 users kami kada araw. Sa opisina, mga 20 empleyado. Kalahati ay dayuhan. Marami po kayong dayuhang empleyado. Sabi ko, opo. Iyong Canadian developer, French designer, Brazilian marketer lahat po sila, dating exchange students sa Manila. Tinawag ni Miguel ang isang empleyado, Jason, halika rito. Lumapit ang isang binatang blonde. Ako po si Jason, from Canada. Paano ka napunta rito? Tanong ko. Nung nakarang taon po, exchange student ako at nag-intern dito. Naging full-time offer po. Wala kang planong bumalik sa Canada. Mas masaya po kasi rito, sabi ni Jason habang nakangiti. Actually may mga tumawag na po sa akin mula sa Google at Apple. Pero, bakit ka nanatili rito? Mas marami po akong natututunan dito. Ang trabahong ginawa ko sa 6 na buwan dito ay katumbas ng 2 taon sa Canada. Tanghalian na, lumabas kami sa mga kalyeng Ayala.
Puno nga cafe at restoran. Pumasok kami sa isang cafe, at nagulat ako. Ang menu ay nasa tablet. Dito na po kayo umorder sa tablet. Dito na rin po ang bayad, paliwanag ng staff. Ang menu ay nasa iba't ibang wika. Mukhang marami kayong dayuhang customer, sabi ko. Opo, lalo na po mga kabataan galing Europa. Pagkatapos kumain, naglakat-lakat kami. Puno ang mga kabataan ang kalye. Iba't ibang wika ang maririnig. Nadaanan namin ang isang grupo na nakusap sa Pranses. Huminto ako at pinakmasdan sila. 4 sila, 2 Pilipino, 2 dayuhan. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Tanong ko sa Ingles. Sumagot ang isang babaeng Pranses. Kami po ay isang startup team. Nagba-brainstorming lang po kami. Startup? Opo, isang fashion tech company. Gumagamit kami ng AI para magbigay ng personalized styling. Iba-iba ang lahi ninyo sa team. Iyan po ang aming lakas. Alam ko ang fashion sa France. Alam ang nga kaibigan kong Pilipino ang fashion at tech dito. At alam ang kaibigan naming Amerikano ang marketing. Humanga ako. Ang kulturang Pilipino ang simula. Pero ang edukasyon at teknolohiyang Pilipinas ang nagbabago nga buhay. Toto nga. Opo. Noong una, dahil lang po sa hilig ko sa kulturang Pinoy kaya ako napunta rito. Pero ngayon, dito na po nabubuo ang aking karera. Hapon, nagpunta kami sa Ortigas. Iba naman po ang Ortigas. Mas maraming kultura ang nahalo rito, paliwanag ni Isabel. Buhay na buhay ang nga, kalye. Mas street performers, mapintor, marami ring dayuhan dito, sabi ko. Opo, isa po ang Ortigas sa mga paboritong lugar nga dayuhan. Dumaan kami sa isang tindahan na may mahabang pila. Mahigit kalahati ay dayuhan. Lahat ba yan turista? Tanong ko. Hindi po. Karamihan po sa kanila. Nakatira na sa Manila. Exchange students. Empleyado. Nagulat ako. Ganun karaming dayuhan ang naninirahan sa Manila. Gabi na, nagpunta kami sa isang bar na may tanawing city lights. Umorder ako ng beer. 3 araw niyo na pong nakikita ang Manila. Ano po ang masasabi ninyo? Tanong ni Isabel. Nakisip ako. Sa totoo lang, nakakagulat. Sa anong aspeto po? Sa lahat. Teknolohiya, edukasyon, kultura. Lubos na naiba sa aking inaasahan. Humigop ako nga. Lalo na ang nga kabataan. Walang takot. Kahit makamali, susubok ulit. Walang hangganan. Nakbago na po ang nga kabataang Pilipino. Sabi ni Isabel. Dati, ang hanap nila ay katatagan. Malaking kumpanya, gobyerno. Ngayon hinahabol na nila ang kanilang nga pangarap. Nagtatayo ng startup. Nagtatrabaho sa global companies. Nakikipagsabayan sa buong mundo. Sa labas ng bintana, kumikinang ang nga ilaw ang gabi sa Manila. Naalala ko ang aking sarili nung 20. Ang tingin ko nun, Amerika lang ang sagot. Ngunit ang nga kabataan sa lungsod na ito, iba, ang tingin nila sa mundo, entablado nila. Ang pag-aral sa Pilipinas ay hindi na isang kakaibang pagpili, kundi isang pagkakataong hindi dapat palampasin, bulong ko. Opo. Ibinaba ko ang baso. Ano kaya ang nga pinalampas ko sa buhay? Nung itinuro ang datos ang Pilipinas. Hindi ako naniwala. Binulak ako ng aking prejudice. Ngunit sa 3 araw, naramdaman ko. Ang Pilipinas ay higit pa sa aking inakala. Sa ilang aspeto, mas nauna pa sa Silicon Valley. Ano po ang gagawin ninyo bukas? Pupunta ako sa Google Philippines. Makikipag-usap sa mga empleyado ron, lalo na sa mga Pilipinong developers. Gusto ko pang matuto. Nang gabing iyon, sa hotel, habang nakahiga, napaisip ako. 4 na araw na lang. Masyadong mabilis. Ngunit sapat na. Marami nang nagbago sa akin. Bukas, isa na namang bagong aral ang nahihintay. Sa ika-4 na araw, nagtungo ako sa opisinang Google sa BGC. Pagbukas ng pinto ng elevator sa isang mataas na palapak, isang dalaga ang sumalubong. Welcome, Mr. Lee. Ako po si Ishi, mula sa HR. Natanggap po namin ang abiso mula sa headquarters. Ang atmosphere ay katulad ng sa Google sa Silicon Valley, pero may kakaiba. Mas masigla, mas bata. Ngayon po, makikilala ninyo ang aming AI team lead, si Angela. Napakatalino po niya. Dinala niya ako sa isang conference room. Pumasok ang isang babae, mukhang 29 anos. Hello po, ako si Angela. Mark Lee.
Nice to meet you. Umupo kami. Binuksan ni Angela ang kanyang laptop. Ipapaliwanag ko po ang iTrends sa Manila. Kumuha ako ang panulat. Dati, ako ang nag-interview. Ngayon, ako ang natututo. Natawa si Angela. Okay lang po. Dati, ganyan din po ang tingin ko sa headquarters malayo. Sa BGC Tech Hub pa lang po. 60 startups na ang nakatanggap ng seed funding noong nakaraang taon. Liusa? Opo. Halos kapante na po ang Silicon Valley ang density na yan. At ang average age po ang mga developers dito ay 28. Kung ikukumpara sa Silicon Valley, anong pakakaiba? Ang bilis po. Dito, mula ideya hanggang prototype, 1 linggo lang. Sa Silicon Valley, 1 buwan. Bakit ganoon kabilis? Una, lahat po malapit. Investors, developers, designers. Pangalawa, mabilis ang decision. At pangatlo, naging bukas na po kami sa pagkabigo. Dati, kapag nakamali ka, tapos na. Ngayon, karanasan na po iyon. Sa loop ang 1 oras. Ipinakita ni Angela ang iba't ibang datos. Habang nagsusulat, naging mapakumbaba ako. Mr. Lee, may tanong po ako, sabi ni Angela. Ano po ang tingin ing headquarters sa Pilipinas? Naging tapat ako. Sa totoo lang, minamaliit namin kayo. Kasama na ako roon. Ngayon, lubos nang nakbago ang pananaw ko. Ang nga nakita ko sa loob ng 3 araw ay sumira sa lahat ng aking prejudice. Ngumiti si Angela. Mabuti po. Dati po, ang Pilipinas, laging nakatingin sa Amerika. Ngayon, iba na po. May sarili na kaming landas na tinatahak. Hindi na kami gumagaya. Lumilikha na kami. Tanghalian na. Sa kafeterya, habang kumakain, napansin kong walang hierarchy. Nag-usap ang lahat ng malaya. Nakbago na po ang kultura sa mga kumpanya rito. Sabi ko. Opo, dati, vertical. Ngayon, horizontal na. Hapon. Nakausap ko ang kanyang team. Lahat sila, nasa lata 20. Lahat may global mindset, mahusay sa English. Mr. Lee, pangarap pa rin po ba ang magtrabaho sa Silicon Valley? Tanong isang developer. Nag-isip ako, dati ngayon hindi na siguro. Marami nang magagandang oportunidad dito. Baka mas maganda pa nga. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, napaisip ako. Napakarami kong natutunan, lalo na mula kay Angela. 29 anyos pero napakalawak ng pananaw. Naalala ko ang sarili ko sa edad na iyon laging kinakabahan, laging naghahanap ng pagkilala. Ngunit ang kabataan dito, iba. Alam nila ang kanilang halaga. Binuksan ko ang aking laptop at nag-email sa Vice Presidente. Sir, ibibigay ko po ang buong report pagbalik ko, pero gusto ko na pong sabihin na minamaliit natin ang Pilipinas, lalo na sa talento. Ang Pilipinas ay nasa global standard na. Sa ilang aspeto, nauna pa sa atin. Gumaan ang pakiramdam ko. 5 araw na. Libreng oras ko. Naglakat-lakat ako sa Greenbelt. Puno gadayuhan. Sa isang cafe, narinig ko ang 2 princess na nag-usap. Mas maganda magtrabaho sa Manila kaysa sa Paris. Mas maraming oportunidad, maganda ang sahod, at higit sa lahat, ligtas. Hapon, nagpunta ako sa Intramuros. Ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasama. Nakita ko ang lumang pader at ang modernong skyline sa di kalayuan. Iyon ang Manila. Gabi, kumain ako mag-isa. Habang kumakain, binalikan ko ang nakalipas na 4 na araw. Ang gulat sa NIA, ang inobasyon sa BGC, ang globalisasyon sa UP, ang sigla sa Makati, lahat higit sa aking inaasahan, at ang nga taong nakilala ko nakita ko sa kanila ang hinaharap. 20 taon akong nakatingin lang sa Silicon Valley. Ngunit malawak pala ang mundo. Nag-email ako sa anak kong si Jake. Jake, saan mo nga ulit planong mag-exchange program? Sa UK po Bakit? Nakalinlangan ako. Isipin mo rin ang Manila. Nandito ako ngayon, at grabe ang lugar na to. Manila, Dad, kayo po nag-suggest niyan, kayo pa na laging minamalit ang Pilipinas? Nagulat din ako. Anak, iba pala kapag nandito ka na. Sige po, Dad. Pag-isipan ko, nakangiti. Sinimulan kong i-draft ang aking report. Re-evaluation of the Philippine Market. Ang unang pangungusap. We were wrong about the Philippines. Sa ika-6 na araw, nakpunta ako sa isang malaking startup festival sa isang convention center. Asia Startup Summit. Pagpasok ko, daan-daang booth. Halos lahat, nakpa-present sa English. Mula simula, global na ang target. Isang AI medical startup ang una kong pinuntahan. 1,5 years pa lang po kami.
Pero nag-export na kami sa 3 bansa sa Southeast Asia at naghahanda na para sa Europe. Isang araw akong paikot-ikot. Fintech, mobility, gaming, beauty, food. Lahat may isang pagkakatulad, global market ang target. Sa isang conference session, sinabi ang isang panelist, maliit ang market kung Pilipinas lang ang titingnan mo. Kaya mula simula, mundo ang tinatarget namin, at ang italento kinukuha namin mula sa buong mundo. Napagtanto ko, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay ang bilis. Mabilis magdesisyon, mabilis kumilos, mabilis magkamali, at mabilis bumangon. Kinabukasan, ang huling araw ko. Maaga akong gumising. Naglakat-lakat ako sa Ayala Triangle Gardens. Umupo ako sa isang bench at inalala ang pagdating ko 1 linggo na ang nakalipas. Noon, puno ako ng pagdududa. Ngayon, puno ako ng pahanga. Pag-check out ko sa hotel, tinanong ako ang receptionist, nasiyahan po ba kayo sa biyahe, sir? Sobra. Higit pa sa inaasahan ko. Mabalik po kayo, di ba? Sigurado, buong puso kong sagot. Sa airport, habang naghihintay ang flight, binuksan ko ang aking report at idinagdag ang huling talata. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa biyaheng ito ay masyado nating tinitingnan ang mundo sa makitid na paraan. Akala natin, Amerika at Europa lang ang sentro ng inobasyon. Ngunit ang Asya, lalo na ang Pilipinas, ay umusbong bilang bagong sentro. Kung hindi natin ito tatanggapin, maiwan tayo. Sumakay ako sa eroplano. Habang paakyat, palit ng palit ang tanawin ng Manila sa labas. Ngunit sa aking puso, palaki ito ng palaki. Pagdating ko sa SFO, 1 oras akong pumila sa immigration. Sanaya, 15 segundo lang. Pag-uwi ko, kinausap ko si Jake. Ibinigay ko ang isang notebook na may disenyo ng Pilipinas. Para sayo. Isulat mo rito ang nga pangarap mo. Dad, seryoso po kayo sa Manila. Oh, ang UK ay maganda, pero isaalang-alang mo ang Manila. Nandun ang hinaharap. Nandun ang mundong gagawian ang henerasyon mo. Totoo po ba yung sinasabi nila, na ang 6 na buwan sa Manila ay katumbas ang 2 taon sa Silicon Valley? Oh, anak. Ako mismo ang nakakita. Naulivay na ang ngameta ni Jake. Si po date. Magsasaliksik ako tungkol sa exchange program sa Manila. Tutulungan kita. Nang gabing iyon, tinapos ko ang aking report. Ang konklusyon, ang mapa ang kabataan sa buong mundo ay lumilipat na. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang humahabol, kundi isang bansang nangunguna. Kailangang magbago ang Google. Kung hindi, mawawala sa atin ang pinakamahusay na talento. Iminungkahi ko ang sumusunod. Magdagdag na Philippine Global Experience sa hiring criteria. Makipag-partner sa mga pangunahing universidad sa Pilipinas para sa internship. Palakasin ang kooperasyon sa mga startup sa BGG. Pag-aralan ang pagpapalawak ng Google Philippines R&D Center. Pinindot ko ang send button. Nag-message ako kay Angela sa Google Philippines. Angela, maraming salamat sa tulong mo. Marami akong natutunan. Babalik ako sa Manila sa lalong madaling panahon. Agad siyang sumagot. Welcome po, Mr. Lee. Sa susunod, mas marami pa po kaming ipapakita sa inyo. Napangiti ako. Oh, sa susunod, nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko. Tapos na ang 1 linggong biyahe, ngunit ito ay simula pa lamang. Simula ang bagong buhay ko na may bukas na isipan. At simula ang bagong papel ko bilang isang gabay para sa susunod na henerasyon. Para makita nila ang isang mas malawak na mundo. Kumusta ang kwento ni isang Google Hiring Manager na si Mark Lee? Ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas na akala natin ay ordinaryo lang ay siya palang pangarap na ayaw palampasin nga kabataan sa buong mundo. Isang Pilipinas na may pagmamalaki. Isang bansang dinarayo na ngayon para matuto. Salamat sa panonood.